Ayan nagsalita na po si Pangulong Marcos tungkol kay Vice President Sara Duterte. Sinasabi niya hindi raw niya papalitan o hindi raw tatanggalin bilang sekretary ng Department of Education. Ano kayang masasabi ng mayor ng Iloilo City, mayor ng Bacolod City, Congressman Chowa ng Maynila, Congresswoman Robes ng San Jose del Monte, Bulacan. Dalawang congressman, dalawang mayor ang nagsasabi na dapat ay palitan na or tanggalin sa Department of Education. Okay? Kasi nga po dahil nga sa sobrang panlalait, paninira ng kanyang pamilya kay Pangulong Marcos. Pero sa kabila po niyan, umiiral pa rin po ang kabaitan ng ating Pangulo at hindi daw tatanggalin. So, ewan ko kung anong dating sa inyo yan. Pero tayong magagawa. Ang presidente po ang nag-appoint, presidente lang din po ang may karapatang magtanggal dyan. Ngayon, kung meron lang delikadesa si Vice President Duterte, dahil nga ho sa sinasabing complicated relationship o relasyon ng Marcos sa mga Duterte at saka bad shot, sabi nga ng First Lady Lisa Araneta Marcos, pwedeng gawin. Pwede naman ang irrevocable resignation o pwede namang bilang delikadesa nga, aalis siya dahil nga ho sa hindi na maganda ang relasyon sa Malacanang at maging sa iba pang mga cabinet secretary na hindi man nagsasalita. Siyempre iba ang dating niya. Dahil marami pong cabinet secretary ang merong matinding pagmamahal at malasakit kay First Lady Lisa Araneta Marcos at siyempre sa ating Pangulo. Kaya hindi maiwasan yung may mga ibang cabinet secretary o ibang taga-gobyerno, iba ang kanilang tingin o iba ang kanilang pananaw sa galaw ng pangalawang Pangulo at sekretary ng Department of Education. Sana lang, itong inuulit ko, sana lang magkaroon pa rin ng privacy ang mga cabinet meeting. Hindi ko sinasabing i-chismis o re-reveal ni Secretary Duterte, Sara Duterte, ang mga sensitibong issue na pinag-uusapan sa gabinete. Kasi ho sa yung membro ng gabinete, parang pamilya yan ng Pangulo. Lahat po ng mga sensitibong issue pinag-uusapan sa gabinete. At hindi ho lahat ng pinag-uusapan dyan ay pwedeng ilabas sa public. Kaya nga off the record yung cabinet meeting photo op lang. Walang nagla-live ng cabinet meeting. Wala po. Bawal yan. Hindi rin kayang gawin yan at hindi gagawin ng RTBM. I-record lang nila. Pero hindi pwedeng pang-public. Kasi nga po may mga sensitibo dyan pinag-uusapan. Maaaring baka may mga cabinet secretary dyan nasasabon o nahahanapan ng performance. Merong mga secretary pag nagsasalita, mga sablay ang proposal o anumang mga sensitive issue na hindi sa publiko. Ganun talaga, normal lang yan. Kahit sa pribadong company, pribadong organization, pag nagbi-meeting, hindi lahat nagkakasundo. Minsan may mga magkakasalungat na idea at minsan nga nakakapikunan pa. Kaya hindi pwedeng ipubliko. Kaya nga ang sinasabi ko, sana manatili na mayroong privacy. May sikreto pa rin sa mga sensitibong pinag-uusapan sa gabinete kahit na si Vice President Sara Duterte ay alam naman natin yung kanyang pamilya, grabe ang paninira kay Pangulong Marcos, sana hindi siya maging espiya. Sabay ganon. Hindi sana siya maging espiya ng kanyang pamilya kung ano ang pinag-uusapan at plano sa gabinete. Yun po yung masamang epekto pero wala tayong magagawa. Sabi ng Pangulo, hindi dapat tanggalin. O di sige, siya ang presidente. Tayo mamamayang Pilipino. Although pera ng taong bayan ang ginagamit nila. Kaya para sa akin, paniniwala, observation, may karapatan ng taong bayan magsalita kung ano ang mga dapat pwedeng mangyari at dapat gawin. Ngayon, kung ayaw ng Pangulo, wala tayong magagawa ron. Di ba? Yun nga lang ho. Pero yung karapatan natin mga Pilipino, magsalita ng mga idea, opinion, interpretation sa mga nangyayari at ginagawa ng Pangulo, karapatan natin, huwag kayong matatakot. At gusto rin siguro ng Pangulo yung madinig. Kung hindi lang tayo pakinggan, nadinig lang niya, at least nadinig niya na mayroong mga tao, may mga opinion, may mga suggestion, may mga idea na hindi nga ho pumapabor lahat ng oras sa lahat ng pagkakataon sa kanyang ginagawa. Normal lang yan. Okay? So, abangan natin kung ano mga mangyayari. Painit ng painit yan, lalo na ho, malapit na ang 2025 national and local election. Samantala, speaking of election, nabalitaan na ba niyo? Ayaw ko na ipakita dahil nagkaroon na po ng ugnayan daw po yung mga bilyar at saka ABS-CBN. Ibig sabihin, magtutulong na
magpapartner yung network ni Villar at saka ABS-CBN. Pero ang lumutang doon sa meeting, aba ay si Congresswoman Camille Villar, na tatakbo pa lang senador. Kasi tapos na ang term ni Cynthia Villar, yung nanay niya. So, for politika lang pala talaga yan. E alam ba ninyo, ito hindi ito chismis ha, totoo ito. On record yan ha. Si Villar, isa po sa mga bumoto na huwag bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN noong mga panahon yun. Di ba? Ng panahon ni Duterte. Yan. Pero kahit na si Camille Villar ay hindi pumabor sa ABS-CBN, pero tatakbo siyang senador, kaya ayan, nag-tie up sila. Yan naman ang pwedeng dahilan dyan, walang iba. Business pa rin, pero at least, alam niyo. Bahala na kayo kung inyo ba susuportahan pa itong mga Villar. Ay alam naman natin ng mga Villar, pro-Duterte, pro-Kibuloy yan. Ang kanilang pinagbabasihan, kaibigan. Kahit na may mga kasong sexual harassment, may kasong qualified trafficking, at mga kaso sa Amerika, si Kibuloy, sabi niya, kaibigan ko yan eh. Kaibigan ng aming pamilya, kaya pinagtatanggol. Wow! Nawala yung pagiging senador, kaibigan lang pala. So, patapos na ang term ni Cynthia, kaya ang gustong ipalit yung kanyang anak. Pero nandiyan pa yung isang anak niya, nandiyan pa si Mark Villar hanggang 2028. Ayan, business, politics, yan ang buhay. Kaya kayo mga botante, nasa inyo yan. Kung iboboto nyo, susuportahan nyo, ay nasa inyo yan. Kung hindi, nasa inyo rin. At least, sinasabi ko lang sa akin channel, yan ang galawang pampolitika. Di ba? Bugbog sarado kayo kung kayo naniniwala sa mga ganyan. Pero ako, marunong ako. Hindi ko basta-basta binubuto ang mga taong may mga sobrang interest lang sa business, pansariling interest yung iba. Kasi ako naniniwala, ang senador ay dapat senador ng bayan. Hindi nakatingin sa utang na loob at pagkakaibigan. Dahil ang batas ay dapat to ay no one is above the law. Hindi pwedeng, walang batas kasi kaibigan ko yan. Hindi pwedeng ipatawan ng batas yan dahil kasi may utang na loob ako dyan. Kalokohan yan na prinsipyo at argumento. Para sa akin, kung mambabatas ka at senador ng Republika, anumang lahi at anumang grupo ang pinanggalingan mo, priority bayan, hindi kaibigan, hindi utang na loob. Kaso yun ang kailang magalaw eh. Nako, kaya ingat po tayo. Ilang buwan na lang, eleksyon na. Inuulit ko, sinabi ko sa ilang mga video, this coming October, filing na. Maraming mambobola na naman. Marami namang kakanta, sasayaw, magaling magsalita. Maraming artista, epal na naman dyan, karapatan nila. Pero ang tanong, kaya ba nila ang trabaho? Ayaw ko na magbanggit. May mga artistang lumutang na, tatakbo raw. Ingat po kayo. Ako, ayaw kong magsabi kung sino dapat kandidato. Magsuri tayo. Mayroon na kayong dapat pagbasihan. Ano nangyari sa mga artistang senador? Ano nangyari sa ibang mga artistang politiko? Ano nangyari sa ibang lahi at ibang partidong at pamilyang naging politiko? Di ba? Lutang na lutang ang pangsariling interes, hindi ang kapakanan ng bayan. Kaya maging maingat kung gusto mong umunlad.